Ang huling pagkakataon. Minsan, hindi natin alam kung kailan ang huling pagkakataon na makakasama natin ang isang mahal sa buhay. At minsan, ang isang di inaasahang pangyayari ang nagtuturo sa atin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagpapatawad. Si Arman ay isang simpleng mekaniko sa isang maliit na taler sa Maynila. Sa edad na 38, hindi pa siya nag-aasawa. Hindi dahil wala siyang nais na bumuo ng pamilya, kung hindi dahil sa galit na matagal nang nakukulong sa puso niya. Bata pa lang siya nang iwan sila ng kanyang ama para sumama sa ibang babae. Ang ina niyang si Aling Edna ang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid. Dahil dito lumaki siyang may hinanakit, lalo na nakita niya kung paano naghirap ang kanyang ina. Hindi niya kayang patawarin ang ama niya. Minsan, habang nag-aayos siya ng isang sasakyan, isang matandang lalaki ang pumasok sa talyer. Payat ito, mahina at tila pagod sa buhay. Lumapit ito kay Arman at sinabing, "Iho, ikaw ba si Arman?" Napakunuot noo siya. "Opo, bakit ho?" Payuko ang matanda at nanginginig ang tinig ng magsalita. "Ako si Samuel, ang iyong ama." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Arman. Ilang dekada na niyang hindi nakikita ang lalaking ito. At ngayon, eto siya. Matanda na, mahina at tila may sakit. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay biglang sumiklab. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig niyang tanong. "Gusto kitang makita. Gusto kitang makausap," sagot ng matanda, halos pabulong. "Tapos na tayo. Matagal mo na kaming iniwan. Wala ka nang babalikan," sagot ni Arman bago tumalikod. Ngunit bago pa siya tuluyang lumayo, narinig niya ang mahina at baos na tinig ng matanda. "Anak, wala na akong matitirhan. Patawarin mo ako." Nag-init ang dugo ni Arman. Paano niyang matatanggap ang lalaking sumira sa kanilang pamilya? Ngunit sa loob-loob niya, may munting bahagi ng puso niya na tila nalilito. Mabilis niyang itinaboy ang pag-aalinlangan. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi mawala sa isip ni Arman ang matanda. Nasaan na kaya siya? May matutuluyan kaya siya? Isang gabi habang umulan ng malakas, pauwi si Arman mula sa talyer. Nataanan niya ang isang karinderya at nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng kalye. Basang-basa at nanginginig. Si Samuel. Napabuntong hininga si Arman. Alam niyang may pagpipilian siya. Iiwan niya ito at ipagpapatuloy ang galit sa kanyang puso o susundin ang konsensya niya. Sa huli lumapit siya. "Tay, sumama na kayo sa akin." Nagulat si Samuel. "Anak," sabi ni Arman, "wala akong sinasabing pinatawad na kita." Ito ang malamig na sabi niya. "Pero hindi ko rin kayang hayaan kang mamatay sa kalye." Sa sumunod na mga linggo, kahit labag sa loob ni Arman, ipinatuloy niya sa kanya bahay ang kanyang ama. Tahimik lamang silang dalawa, bihirang mag-usap. Pero napansin ni Arman ang pag-aalaga ng matanda sa kanya. Kahit mahina na ito, siya ang naghuhugas ng pinagkainan, naglilinis ng bahay
minsan pa nga ay nagluluto. Isang gabi, nakita niya ang kanyang ama na nagdarasal. Nakaluhod ito sa tabi ng kanyang kama, luhaang nagmamakaawa sa Diyos. Panginoon, alam kong hindi ako naging mabuting ama. Alam kong marami akong pagkukulang. Pero Panginoon, sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Gusto kong iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko bago man lang ako mawala. Nagulat si Arman. Hindi niya inaasahan ang narinig niya. Hindi niya inakala na ganito kalalim ang pagsisisi ng kanyang ama. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, pansin niyang mukhang masama ang pakiramdam ni Samuel. "Tay, okay lang ba kayo?" tanong niya. Hindi inaasahan ang sariling pag-aalala. Medyo nahihilo lang ako, anak," sagot ng matanda, pilit na ngumiti. Sa pag-aalala ni Arman, dinala niya si Samuel sa ospital at doon niya nalaman ng totoo. May malubhang sakit ang kanyang ama. Malala na ito at wala ng lunas. Para siyang sinuntok sa dibdib. Sa loob-loob niya, hindi pa siya handang mawala ito. Pero higit sa lahat, hindi pa handa si Samuel sapagkat hindi pa niya napapatawad ang kanyang ama. Pagka-uwi nila, umupo si Arman sa tabi ng kanyang ama. Hindi niya alam kung paanong sisimulan ang sasabihin. "Tay, matagal ko na kayong kinalimutan. Sa totoo nito, kinamumuhian ko kayo. Hindi ko matanggap kung paano ninyo kaming iniwan ni nanay noon." Napayoko ang matanda. "Alam ko, anak, at wala akong may dadahilan. Pero totoo ang pagsisisi ko." Naiyak si Arman. "Gusto ko kayong patawarin, tay. Pero ang bigat-bigat sa puso ko." Hinawakan ni Samuel ang kamay ng anak. "Anak, hindi mo ako kailangan kayanin mag-isa. Hilingin mo sa Panginoon na tulungan kang magpatawad." Tahimik si Arman. Napapikit siya at sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nagdasal siya ng taos puso. Ilang linggo matapos iyon, pumanaw si Samuel. Ngunit sa halip na galit at paghihinayang, kapayapaan ang naramdaman ni Arman. Sa huling sandali, pinili niyang magmahal sa halip na magtanim ng sama ng loob. At doon niya natutunan, minsan, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkamali, kundi para sa atin mismo, upang tayo ay lumaya. Wat aan mensen zijn, je moet niet nooit zijn, mag tweet.